Halo Leute, mga kababayan, ang buhay sa Alemanya. Tara, spring day para sa aming family day. Tumulak nga kami dito sa lugar ng Bonn na kung saan dinarayo at matatagpuan ang sikat na street na halos puno lang ng cherry blossom. At sa kahabaan nga ng Heerstrasse, nagmistulang garden sa ganda ang aming nalakaran dito. Sumisibol ito sa tuwing buwan ng April. Kahit halos 2 hours ang aming naging biyahe, kami ay hindi pa pipigil. Ang bilis ko? Right siya. At hindi lang dito sa bansang Germany merong cherry blossom. Naging popular din ito sa bansang Japan na kung saan tuwing spring ay ating masisilayan. At sa ating aasahan na sa mahal nating bayan, kalikasan ay ating ingatan. At mula sa labas, pasukin naman natin ang bahay ng isang musekerong matikas na dito din sa bansang Alemanya sa Bonn, siya ay unang inilabas. Ang tanyag na musician at composer na walang iba na kundi si Ludwig van Beethoven. Sulit naman po ang magiging entrance nyo na para sa adult, meron lamang silang 14 euro at para naman sa mga bata, 7 euro. Kapag family, meron din silang promo na good for 28 euro lamang po. Open po siya ng 6 days maliban lang po sa araw ng Martes from 10 a.m. to 6 p.m. At bago naman po kayo pumasok ng museo, kailangan muna ninyong iwan ang inyong mga gamit maliban lamang po sa mga importanteng gamit nyo. Ito ko yung dinalinan. Kumingin. Ano to? Ito yung lagay ng piano. At para naman po sa mga hindi nakakakilala kay Ludwig Beethoven, siya po ay dito isnilang sa Bonn, Germany. Siya ay sumikat at nakilala sa kanyang inilikhang mga musika. Malaki din ang naging ambag ni Beethoven na ang kanyang ibang nagawa ngayon ay ginagamit na sa mga orkestra at teatro. Dito naman na kung saan ang naging bahay nila nang bata pa siya ay iniwan ang kanyang mga lumang gamit at kanyang mga sunulat na musika. Ay, ito yung mga ano niya. Ikaw mawa ka sa halina. Maganda at malaki din ang syudad ng Bonn, kaya kung makaramdaman ng gutom, marami namang makakainan sa paligid dito. Marami na rin Pinoy na ating kababayan ang naninirahan dito. Hindi na rin namin napuntahan ng Pinoy restaurant dahil sa dami na rin ng tao at paggabi na rin. Asian food pa rin naman ang nakainan namin dito. So, marami pong muling salamat sa inyong panonood at suporta. Please like, follow, and share. Choose!